Sa isang bahay sa Tondo, Maynila, 12 bata ang nagsisiksikan. Lahat sila anak ni Mary Ann. Uy, tayo na. Minsan nga po nilalait ako ng kaibigan ko eh. Pag nilalait mo kami, maraming nagkakasal. Kasi yung anak mo, titimba na si mama. Titimba na si mama. Hindi na doon na po. Didi na didi. Paano sila dumami ng ganito? Ano po, buntisin po ako, ma'am. Pag sa taon-taon po, pagka mag-isang taon po, buntis na naman ako. 2 sa anak ni Mary Ann may sarili ng pamilya. Ang isa, hindi na rin nila kasama. Kaldero, kukuha ko at lalagay ko sa plato. Ulawin ko to yan. At kakain ko na ayun lang. Masarap siya onte. Pagising ko po, iniisip ko, sana naman kaya kami kukuha ng pambili ng pagkain ng mga anak ko. Dapat na hindi ka nagparami kasi hindi mo naman kayang buhayin. Ganun po yung sinasabi. Wala na po akong magawa. Nandito na po eh. Para sa mag-asawang may 15 anak, paano nga ba nila kinakayang mabuhay? Alas 6 ng umaga, pinapaarawan ni Mary Ann ang 4 niyang anak sa tabi ng dagat. Ang isa kasi niyang anak na si Jonathan, 1 taong gulang, inuubo at nilalagnat. At dahil walang pambili ng gamot, ang araw ang inaasahan daw niyang magpapagaling sa anak. Pag-uwi ng bahay, mahimbing pang natutulog ang 8 pa niyang anak na nagsisiksikan sa papag. Ang tinimplang kape, magsisilbing agahan ng mga bata kasabay ng kanin at isang delata. Sa isang garapon, kapansin-pansin na may gatas pa ang mga bata, pero kailangan raw niya itong tipirin. Yun na lang po, mga 2 timpla na lang po ito. Pag wala akong talaga naman pambiling almusal, ganun po ginagawa ko sa kanila. Pinapaulam ko ng toyo. Tunay. Dahil wala ng perang pambili ng pananghalian, sa feeding program muna ng isang grupo aasa ang pamilya ni Mary Ann. Munggo at kanin ang pinagsaluhan ng mga bata. Ang 8 taong gulang na si Junior, sa labas piniling mananghalian. Kahati niya ang 4 niyang mas nakababatang kapatid. Abot tenga ang kanilang ngiti. Madalas daw kasi toyo o asin ang kanilang inuulam. Kaldero, kukuha ko at lalagay ko sa plato. Ulawin ko to yan. At kakain ko na ayun lang. Masarap siya onte. Alam ni Junior na mas marami sila sa karaniwang pamilya. Pero hindi pa raw niya nasubukang bilangin ang kanyang mga kapatid. Hindi ko pa na binilang. Kaya mong bilangin? Subukan mo? At Tikol, at Pugpog, at saka Kuya Marvin, Kuya Kla, saka Kuya Edmar. Malen, Lalang, Idito, Joshua, Anthony, Kokot, Dadang, Negro, Jonathan. Ilan yun? 14. 14. So alam mo na, ilan na kayo? 14. Ngayon mo lang nalaman. Ngayon mo lang nabilang? Ako. Ganun mga masaya onte.
3 lang ang nag-aaral sa mga anak ni Mary Ann, kabilang na si Junior. Wala raw kasing birth certificate ang iba niyang mga anak. Nandito tayo ngayon sa Baseco compound. Kukumustahin natin si Mary Ann. 44 years old lang si Mary Ann, pero 15 na ang anak niya. Gandang hapon po. Ay, ang liliit po pala ng mga anak ko silang lahat, ate. Tawagin mo kayo dyan. Tawagin mo nga. Ako si Ma. Si Diyos ko po. Ate Mary Ann. Magkakasunod ba sila? Sunod? Opo, isang taon lang pong agwat. Meron pa po nasa labas po yung dalawa. Bilangin ko, siyam sila ngayon nandito. Kompleto ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paano sila dumami ng ganito? Ano po, buntisin po ako, ma'am. Pag sa taon-taon po, pagka mag-isang taon po, buntis na naman ako. So kahit na ganun sila kadami, natatandaan mo lahat pangalan nila. Kasi ako po inaalag, hindi ko po sila pinamigay. Pinalagaan ko po sila hanggang sa paglalaki. Bakit hindi na sila nakapasal? Kasi po hindi po namin kaya. Kasi nga po dahil sa birth niya, wala po silang mga birth. Sa lahat po ng anak ko, siya lang po ang mayroon. Bakit hirap sa birth certificate? Yung mga nagpaanak po sa akin, ma'am, wala pong yung mga kumadrona, hindi po registrado. Kaya po, wala po. Kaya hindi sila na-register. Opo. Dahil napakiusapan ng paaralan na ipasok ni Mary Ann ang 3 niyang anak. Yun nga lang, hindi sila mailagay sa tamang baitang dahil sa kawalan ng requirements. Si Junior na 8 taong gulang, imbes na nasa grade 3, nasa kinder pa lamang. Kaklase niya ang nakatatandang kapatid na si Mary Jane, 12 taong gulang na dapat ay nasa grade 7 na. At ang 11 taong gulang na si Ella na dapat ay nasa grade 6 na. Sabi daw po ng teacher ko, di sana daw po, kundi daw po kami umalis. Grade 6 na dapat daw po ako. Kasi po, ang lilit po nila tapos ako malaki. Minsan nga po nilalait ako ng kaibigan ko eh. Yung iba ko nga rin pong kaibigan, grade 6 na hindi pa po marunong magbasa. Sa kabila ng kanyang murang edad, nauunawaan na ni Ella ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Minsan wala kang bigas, mahirap po kami. Wala pong trabaho si Papa, tsaka kuya ko lang meron trabaho. Dahil sa laki ng kanilang pamilya, nakararanas din daw sila ng pangungutya. Pag nilalait po kami, maraming nagkakapatid. Inuusgan po ako, ba't ganyan? Nagpaparami ka ng anak, hindi mo naman kayang pakain. Marami po nagsasabi niyan. Masakit din po sa akin kasi tama naman po sila. Akin nga yan sa lagating basura, saan? Pero nga muna yung sako mo. Buhay po. Saan tayo po ang tubig tayo? Pwede rin po humingi sa dagat. Pero dahil walang pambili ng tubig si Mary Ann, sumalok na lang siya ng tubig alat sa dagat. Kapansin-pansin ang marumi at mga palutang-lutang na basura sa dagat. Dito ang tubig, pag wala ka pong pambayad dito, wala rin po. Ito lang ka may pambayad sa tubig. Sa paglipas ng oras, unti-unti nang nauubos ang mga pangunahing pangangailangan sa bahay ni na Mary Ann. So sa isang araw, ilang beses kayo kakain? Minsan po, dalawa lang. 2. Tapos ano yung makakain dun sa dalawang beses na yun? Ano po, pananghalian po namin minsan po toyo. Pag wala pa kami ulam. Nakakaalala ka ba na hindi nakakakain ng tama yung mga bata? Kahit sino pong magulang talaga mag-aalala. Ano ko po na, minsan po sa gabi, iniyak ko na lang po kung bakit hindi na sila nakakakain. Wala naman po kasi akong magawa, ma'am. Bawat araw, may natatanggap na 250 pesos si Mary Ann mula sa 17 taong gulang niyang anak na nagtatrabaho sa Divisoria bilang tindero. Pinagkakasya niya ito para sa ibang gastusin ng pamilya. Ang unang kailangang bilhin, tubig na panligo at panghugas ng mga pinggan. 4 pong ganito sa isang ganito. Iniwan ko yung 3 doon. 3 timba. 4.
Apat. Isa na ito. Isa niyan. Ang natitirang 200 piso nakalaan para sa iba pang mga kailangang bilhin, gaya ng 1 kilo ng bigas, 2 sachet ng kape, 1 gatas, at 2 diaper. Bumili na rin si Mary Ann ng tubig na pang-inom ng buong pamilya. Paghahati-hatian na raw nila ang mga ito ng kanyang 12 anak sa susunod na 2 araw. Nagpabili rin ng mga biskwit at merienda ang kanyang mga anak. Hindi pa man nangangalahati ang araw, pero ang natitirang pera ni Mary Ann, 9 na piso na lang. Iniyak ko nga po kanina ini-interview niyo ako. Dapat may matitira pa ako pambayad ng tubig. Ito lang alam po natin ng 9. Isiling naman po sila kaso mas ulit pa po. Walang halian. Umi-extra bilang mekaniko at construction worker ang kanyang asawa na si Edito. Walang kasiguraduhan kung meron at magkano ang may uuwing kita sa isang araw. Mahirap po talaga kasi pag-aalaga po, pag nagkakasakit, ako lang din po nag-aalaga. Sakit pa lang yun. Opo. Paano lang pagkain? Yun nga po, sa pang-araw-araw, kung saan ka kukuha. May mga pagkakataon bang walang makain? Hindi po, totoo po yun. Madalas pa siya. Opo, madalas po talaga. Pag wala pong katulad po sa asawa ko, pag wala po nagpapagawa sa kanya, pag hindi po siya sinasama. Talaga po nararanasan ng mga anak magutom. Sa darating na mga araw, medyo makahihinga ang bulsa ni Mary Ann. Dahil kinagabihan, umuwi ang kanyang asawa na si Edito. Agad niyang inabot kay Mary Ann ang 500 pesos na kanyang kinita mula sa buong araw na pag-aayos ng truck. Ito, pagod. Pag hindi tayo tumulong talaga, hindi tayo magkakapera. Talagang kailangan hanap ng masamaan para makakain. Pero kailangan daw nilang tipirin ang kinita ni Edito dahil walang kasiguraduhan kung kailan ulit siya makaka-extra sa trabaho. Sa 5 araw na pagsunod namin sa buhay ni na Mary Ann, 14 lang ang nababanggit niyang pangalan. Pumanaw pala kasi ang pang-4 niyang anak na si Edmond noong 2012 dahil sa sakit. Lalaki po, namatay sa akin. 6 na taon po yun nung namatay. Siguro po ngayon kung nabubuhay, ang edad po nun 17 na. Ano daw po yun, diphtheria. Yung nagkaano po yung lalamunan, nagkasugat po siya. 2 araw po kami sa ospital, namatay na yung anak ko. Nagsusuka po siya ng dugo. Sa pagdalaw nila sa libingan, nadiskubre niyang iba na ang nakalibing sa puntod. Hindi raw kasi sila nakakabayad ng taunang upa sa sementeryo. Ayun, dito lang po siya. May pangalan po siya dati dito, Edmond. Wala na po yun. Sabi nga po, tinanggal na daw po nung pumunta yung asawa ko. Ngayon lang ako nakapunta sa kanya. Sana patawarin ako ng anak ko na hindi ko siya nadadalaw. Hanggang ngayon, kahit marami po akong anak niya, iisip ko din po yun. Kung bakit kinuha siya. Sana, yung lagi niya rin kahit na nasa kabilang buhay na siya, nakikita niya pa rin kami. Tinutulungan niya rin kami. Yung mga kapatid niya, tulungan niya sana, wag lang magkakasakit. Sa latest survey ng Social Weather Stations, Marso ng taong ito, 46% o halos kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang nagsabing maituturing nila ang kanilang mga sarili bilang mahihirap. 33% naman ang sinasabing food poor o salat ang pagkain araw-araw. Ayon pa sa United Nations, ang Pilipinas ang nangunguna sa Southeast Asia sa bilang ng mga food insecure individuals o yung walang sapat na access sa pagkain. Ang bilang na yan ay umabot sa 50.9 million individuals. Nakita po natin doon na ang pamilya po ay below poverty threshold sila. Kailangan talaga ng pamilya ng financial assistance. Una na po yun. Karamihan po sa mga anak ay hindi nakakapag-aral. Dahilan po nito na wala daw pong birth certificate. Pwede po natin matulungan ng pamilya sa civil registry po natin para makakuha po ng birth certificate ang mga bata. So, aasistihan po natin sila dyan.
Dahil hindi nakakakain ng mga bata ng sapat kada araw, inilapit sila ng reporter's notebook sa isang pediatrician. Ayon sa doktor, undernourished at may impeksyon ang ilan sa mga bata. Lahat sila, parang mababa ang timbang nila para sa edad nila. Medyo maliit din sila para sa edad nila. Pwedeng dahil sa kinakain nila, hindi kumpleto yung nutrisyon nila. Kasi baka mamaya pag kumakain sila, wala masyadong gulay, walang prutas. Tsaka yung isang bata kasi meron siyang infection sa tenga. Tinanong ko si nanay, hindi rin sila kasi lahat na umiinom din ng gatas. So yung gatas makakatulong din naman yun sa pagpapalaki nila. Dapat yung kinakain nila kumpleto. Niresetahan ng mga gamot at binigyan ng vitamin sa mga bata para tumibay ang kanilang resistensya at makatulong na madagdagan ang kanilang timbang. Taong 2017 nang magpalagay si Mary Ann ng contraceptive implant sa braso para makontrol ang pagbubuntis. Pero nang magka-impeksyon, pinatanggal daw niya ito. Naisip mo ba na pigilan yung pagbubuntis? Nagpa-implant po talaga ako, ma'am. Dapat po ito na yung pinakabusin ko. Na-hospital po ako, 1 taon po ako. Yung implant ko po 1 taon lang. Nung pinatanggal ko po yun, tanggal po, gumaling ako. Ay naman po, yun na. Yan po ito na sumunod. May paliwanag ba sa'yo na may iba pa? Marami naman po sinabi sa akin, kaya lang po hindi ko na po ginawa. Kasi yun na po. Dahil sa kasalanan ko din po eh. Taon-taon ako nagbuntis. Dahil sa dami ng anak, aminadong hirap at kapos ang mag-asawang sina Mary Ann at Edito. Kaya nitong June 4, nagpasya si Mary Ann na pumunta sa isang family planning clinic para kumonsulta tungkol sa birth control at family planning. Pasok na po. Halika dito. Nangyari lang tayo, ha? Opo. Yuko ka dun. 43 years old ka na, high risk ka ngayon. Stop na dapat ang Opo. pagbubuntis mo. Susunod, isang espesyal na araw ang pinaghahandaan nila. Moving up day ni na Mary Jane, Ella at Junior mula kinder paakyat ng grade 1. Hindi man mapag-aral ang lahat ng anak ni Mary Ann ngayon, nagbunga ang pagpupursige ni Mary Ann na paaralin ang 3 sa kanyang 14 na anak. May 27, isang espesyal na araw ang pinaghahandaan nila. Moving up day ni na Mary Jane, Ella at Junior mula kinder paakyat ng grade 1. Po, ito po yung certificate niya na. Kakan mo na, Ella. Pero ngayong araw, walang maiuuwing graduation picture sina Mary Ann. Hindi raw niya kasi kayang bayaran ang 550 pesos para sa litrato. Ang ganda po sana kasi wala po kasi akong pambayad, ma'am, kaya hindi ko po naisali. 550 po isa. 3 po kasi sila, hindi ko po kaya. Para kahit papano may inspirasyon at alala sina Mary Ann sa araw na ito, minabuti ng reporter's notebook na bigyan sila ng sariling graduation pictures. Agad na ipinaskill ni Mary Ann ang litrato ni na Mary Jane, Ella at Edito sa kanilang pader. Masaya po talaga ako, ma'am, kasi ngayon ko lang po naranasan magpag-graduate ng anak. Dami-dami ko pong anak, hindi ko po naranasan magkaganito. Sabi nga nila, isa sa pinakamahirap na trabaho ang pagiging isang ina. Kaya para sa mga tulad ni Mary Ann na mas madalas nakararanas ng panghuhusga dahil sa kanyang sitwasyon, sana'y magabayan sila ng pamahalaan para makagawa sila ng maayos na desisyon sa pagpapamilya. Mabigyan sila ng mas malawak na kaalaman at sapat na tulong
nang hindi nasasakripisyo ang kalusugan at kapakanan ng mga bata, iisa man yan o 15. Ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.